Noong 1977, ang pamilya ng mag-asawang Candy at Pat Montgomery ay lumipat ng tirahan sa Wiley, Texas. Si Pat ay nagtatrabaho bilang isang electrical engineer, habang si Candy naman ay simpleng may bahay na nag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Malaki ang kinikita ni Pat bilang isang engineer. Kung tutuusin, wala na silang mahihiling pa. Nasa kanila na ang lahat. Pero isang araw, nagising na lang si Candy na parang naboboard na siya sa kanyang buhay. Parang gusto niyang maiba naman ang ginagawa at saka may bago siyang nadiskubre sa kanyang sarili. Nitong mga nakaraang araw, laging laman ng kanyang isip ang asawa ng kanyang kaibigang si Betty. Si Alan. Nagkakalaro kasi sila ni Alan ng volleyball tuwing gabi sa gym ng kanilang simbahan. Madalas siyang binibiro nito at kung minsan kung ano-ano ang ginagawa para lang magpapansin. Nararamdaman ni Candy na parang nagkakagusto na siya kay Alan. Sa tuwing maglalaro sila at nagkakasagian, naaamoy niya ito. Parang nakahalina siya sa amoy ng pinaghalong preskong pabango nito na humalo na sa kanyang pawis. Lalaking lalaki ang dating. Hindi niya maikakailang kinikilig siya kapag naaalala niya ang tagpong yun. Naisip ni Candy, ano kaya kung magkaroon sila ni Alan ng relasyon? Si Alan at Betty ay kaibigan nilang mag-asawa, pati ang kanilang mga anak ay magkakaibigan din. Iisa kasi sila ng church na kinaaaniban. Madalas silang nagkakasama kapag nagsisimba at kapag may mga church activities. Lahat sila ay aktibong miyembro ng kanilang simbahan. Summer 1978, nang magpasya si Candy na ipagtapat na kay Alan ang kanyang nararamdaman. Gabi na noon at katatapos lang ng kanilang choir practice. Nilapitan niya si Alan habang nasa parking lot. Tinanong niya ito kung pwede ba silang mag-usap. Umuo naman ang lalaki at tinanong kung ano ba yun. Sinabi ni Candy na may bumabagabag sa kanya. Inamin niya kay Alan na madalas ay siya ang laman ng kanyang isip at sinabing umiibig siya dito. Matapos sabihin ang nararamdaman, tumalikod na si Candy at sumakay na ng kanyang kotse. Naiwang nakamaang si Alan, hindi niya inaasahan yon. Nagulat siya at the same time nakaramdam din ng tuwa. Tumaba ang kanyang puso sa ginawang pagtatapat ni Candy sa kanya. Nang mga panahong yun, dumadanas din sila ng problema ni Betty sa kanilang pagsasama. Engineer din si Alan, tulad ni Pat. Si Betty naman ay isang elementary school teacher. Halos 8 taon na silang nagsasama ni Betty at ito ay may mga iniindang problema sa isip. Madalas itong nakakaranas ng matinding kalungkutan at napaka-demanding sa kanya. Matapos ang naging pagtatapat ni Candy, muli sila nagkita ni Alan sa araw ng kanilang laro. Nilapitan siya ng lalaki at nagtanong kung ano pa ang nilalaman ng kanyang isip. Dahil prangka si Candy at sigurado kung ano ang kanyang gusto, sinabi nitong gusto niyang makipagrelasyon dito at pagkatapos ay tinanong niya si Alan kung gusto ba din niyang makipagrelasyon din sa kanya. Hindi agad nakasagot si Alan. Aminado siya na hindi maganda ang pagkasama nila ng asawa sa kasalukuyan, pero hindi siya naniniwala sa diborsyo at mahal niya si Betty. Magkaganon man, parang nakakaramdam siya ng kaibang excitement sa ideyang yon. At saka ang pagiging pangahas ni Candy at ang mga titig nito sa kanya, parang may kung anong pintig sa kanyang pagkalalaki ang hatid. Mahigit 4 na linggong naghintay si Candy sa sagot ni Alan. At noong 29th birthday niya, nagkita silang dalawa sa isang mechanic shop. Binigyan siya ni Alan ng birthday card at habang kumakain, pinag-usapan nila ang kanilang asawa at mga anak. Nagkasundo sila na magkaroon ng relasyon at para mas organisado ang lahat, gumawa ng listahan si Candy ng mga bagay na kanilang gustong mangyari at kanilang napagkasunduan. Una, wala dapat masasaktan sa kanilang papasuking relasyon. Dahil hanggat maaari, ayaw nilang masaktan ang kanilang pamilya. Hindi lang ang kanilang asawa ang kanilang iniiwasang masaktan, kundi pati ang kanilang mga anak. Pangalawa, kapag ang isa sa kanila ay masyado nang nahuhulog, tatapusin na nila ang relasyon. Kumbaga, ang kanilang relasyon ay purong aliw ng katawan lamang
at pagkakaroon lang ng makakausap, wala nang iba. At kung isang araw, nagising na lang ang isa sa kanila na ayaw na, antimano, tapos ang relasyon, wala nang tanong-tanong. Magkikita sila sa araw lang na may pasok habang ang kanilang mga asawa ay nasa trabaho. Ang gastos sa pagkain at sa motel na kanilang pagdadausan ay kanilang paghahatian. Si Candy ang responsable sa pagdadala ng pagkain para hindi nila kailangan pang kumain sa labas. Hindi usapin ang gastos kung kakain sa labas. Ang gusto nila ay masulit ang oras na sila'y magkaulayaw at hanggat maaari magtagal-tagal pa. Si Candy din ang in charge sa pagpapabook sa hotel na kanilang pupuntahan. Magkikita sila 2 beses isang buwan, pwedeng Tuesday o Thursday. December 12, 1978, ito ang kanilang unang pagtatagpo. Inayos na ni Candy ang kanyang mga babauning pagkain. Nakapagpabook na rin siya sa Continental Inn. Malapit lang ito sa trabaho ni Alan, 3 minutes drive lang. Pagkadating ni Alan, kumain na sila agad habang nagkukwentuhan. At nang matapos, sinimula na nila ang kanilang pagtatampisaw sa kaligayahan. Mabilis lang ang lahat, siguro dahil pareho silang sobrang excited. Ganun pa man, pareho silang masaya at nasiyahan ng gusto, lalo na si Candy. Katunayan, hindi pa dapat sila magkikita ng sumunod na linggo. Ang orihinal na kasunduan nila ay every other week lang sila magkikita, pero pareho na silang nasabik agad, kaya nilabag na nila ang isa sa mga rules na kanilang ginawa. Sa ikalawang pagkakataon ay muli silang nagtagpo sa hotel. Mas mainit kaysa sa nauna at mas na-enjoy nila. Pero nag-aalala si Candy, parang mas lumalalim ang pagtingin niya kay Alan. Parang nabuhay na naman siyang muli. Maisip lang niya ang nakatakda nilang pagninig, para bang lahat kaya niyang talikuran, makarating lang sa kanilang tagpuan. Ganon katindi ang daloy ng excitement sa kanya. Ang araw na yun na lang lagi ang kanyang pinakahihintay. Sinabi ni Candy kay Alan ang nararamdaman, pero sinabi nito sa kanya na hindi dapat hahantong sa ganon ang kanyang damdamin. Wala iyon sa kanilang usapan. Ganon pa man, nagpatuloy ang kanilang relasyon ng halos 4 na buwan. Pero nang malapit ng mga anak si Betty, nagpasya si Alan na ihinto na muna ang pakikipagkita kay Candy para matutukan niya ang kanyang asawa. July ng mga anak si Betty at dahil BFF ni Candy si Betty, gumawa pa ito ng surprise baby shower para dito. Sobrang natouch si Betty sa ginawa ni Candy para sa kanya. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang likod. Ang totoo, kaya lang naman yung ginawa ni Candy ay dahil miss na niya si Alan. Ilang linggo na kasi silang hindi nagkikita. August nang muling magtagpo ang magkalaguyo, pero hindi masaya si Alan. Mukha itong malungkot at problemado. Sinabi nito sa kanya na naaapektuhan na ng kanilang relasyon ang pagsasama nila ni Betty. Noon kasing huli silang magkita sa motel, iyon din ang araw na nangalabit sa kanya ang kanyang asawa. Hindi niya ito napagbigyan dahil nakipagtalik na siya sa kanya ng araw na yun at wala na siyang gana. Nag-iiyak si Betty at nasakta ng gusto. Dinamdam nito ang kanyang pagtanggi at sinabing wala na siyang pagmamahal sa kanya. Inamo niya ang kanyang asawa at sinabing pagod lang talaga siya. Dahil dito, magiging madalang na lang ang kanilang pagkikita. Nagkasundo kasi silang mag-asawa na mag-undergo ng counseling at aayusin nila ang kanilang pagsasama. Nasaktan si Candy sa narinig. Hindi man diretsyang sabihin sa kanya ni Alan, alam niyang nakikipaghiwalay na ito sa kanya. Kaya kinabukasan na makapag-isip-isip, tinawagan nito si Alan at nakipag-break na dito ng tuluyan. Pero dahil magkaibigan ang kanilang mga anak at iisa ang kanilang church na kinabibilangan, hindi maiwasang hindi sila magkikita. Pero nakakapagpanggap naman sila ng maayos na parang walang namagitan sa kanila. June 13, 1980, dumaan si Candy sa bahay ng mag-asawang Alan at Betty para kumuha ng bathing suit para kay Alicia, ang anak ng mag-asawa na best friend ng kanyang anak. Nag-sleepover kasi ang bata sa kanila at may swimming ang 2 bata, ang kanyang anak at ang batang si Alicia kinabukasan. Kaya nagpresenta siya kay Betty
na siya na lang ang maghahatid sa mga ito sa swimming lesson. Wala si Alan ng mga panahong yun at nasa Minnesota dahil sa kanyang trabaho. Naiwan sa bahay mag-isa si Betty at ang kanilang sanggol. Nang araw na yun, habang iniipon ang mga maruruming damit na ilalagay sa washing machine, hindi sinasadyang nakita ni Betty sa bulsa ng kanyang asawa ang mga sulat ni Candy para kay Alan. Hindi siya makapaniwala. Mga taksil, paano ito nagawa ng kanyang asawa at kaibigan sa kanya? At si Candy, may mga pa-baby shower surprise pang ginawa. Yun pala, inaahas na ang kanyang asawa. Nasa ganun siyang pag-iisip nang kumatok si Candy sa pinto. Pinagbuksan siya ni Betty at pinapasok sa loob. Nagkwentuhan sila ng ilang saglit. Pinipilit na pagnormalin ni Betty ang mga kilos sa kabila ng nagpupuyos na galit. Papunta na siya sa labahan para kuhanin sa washing machine ang bathing suit ni Alicia nang hindi niya napigilan ang sarili na tanungin si Candy. Tinanong niya ang kaibigan kung may relasyon ba sila ng kanyang asawa. Nagulat si Candy sa kanyang tanong. Hindi niya iyon inaasahan. Sumagot itong wala. Inulit ni Betty ang kanyang tanong. Sa pagkakataong ito, umami na si Candy pero sinabing matagal na iyong tapos. Napaiyak si Betty. Tumalikod ito at kinuha ang nakahilig na palakol sa loob ng labahan at pasigaw na sinabi kay Candy na layuan na ang kanyang asawa. Inaayos na nila ang kanilang pagsasama at buntis na uli siya. Siniguro naman sa kanya ni Candy na talagang tapos na ang lahat sa kanila ni Alan pero talagang ayaw nitong maniwala. Dahil natatakot na rin ito sa hawak nitong palakol, nakipag-agawan na rin siya dito. Nagkagirian at nagkasukatan ng lakas. Tumagal iyon ng ilang minuto hanggang iisa na lang sa kanila ang natirang nakatayo. At habang nagaganap ito, patuloy naman ang pagkakagulo ng mga aso sa labas. Alam nila kung ano ang nagaganap sa loob ng bahay. Pati ang sanggol ni Betty na 1-year-old ay nakisabay na rin sa pagpalahaw. Nang mga oras na yun, habang nasa business trip, nakaramdam na si Alan ng matinding kaba na hindi niya maintindihan. Kaya tinawagan niya si Betty para kumustahin ito pero hindi ito sumasagot. Kinabukasan, tumawag uli siya kay Betty pero hindi pa rin ito sumasagot. Dahil sobrang nag-aalala, kinontak na ni Alan ang dalawa sa kanilang kapitbahay para silip-silipin ang kanyang mag-iina. Kumakatok sila sa bahay ng mga ito pero wala namang nagbubukas. Umikot sila sa likodan ng bahay at dinistrungka ang pinto ng kanilang kusina. Doon ay nakita nila si Betty na naliliko sa sarili. Nakakapangilabot ang buong itsura ng kusina patungo sa may labahan. Halos 1 inch ang kapal ng na nakorta na sa sahig. Ang akala ng dalawang kapitbahay, tinapos ni Betty ang sariling buhay. Pero nang makita nila ang isang palakol sa di kalayuan sa labi nito, na-realize nila na iniligpit ito. Sinabi nila kay Alan na nasa mabuti ang bata, pero si Betty ay wala na. Agad silang tumawag ng pulis, pero sa dami ng tao na pumasok at nakiusyoso sa bahay, nakontaminado na ang crime scene. Ganun pa man, nakarecover sila ng fingerprints at footprints bilang kanilang mga ebidensya. Nagmamadali namang umuwi si Alan at nakipag-ugnayan sa mga pulis. Noong una, ang hinala nila na baka ito ang salarin na nagligpit sa sariling asawa. Pero nang tingnan nila ang bakas ng paa na naiwan ng salarin, napagtanto nila na napakaliit nito para sa paa ni Alan. Parang pangbabae ang paa. Tinanong ito ng mga pulis kung meron ba siyang ibang babae dahil ayon sa mga ito, napaka-personal lang naging pagpaslang sa kanyang asawa. Hindi agad umamin si Alan, pero nang malaman nito na ang footprints na hawak na ebidensya ay mula sa isang babae, nagkakutob na ito at inamin sa mga pulis na meron nga at Candy Montgomery ang pangalan nito. Ipinadala ng mga pulis sa lab ang narecover nilang footprints at fingerprints. At nang lumabas ang resulta, lahat ng ito ay nagmula sa iisang tao lamang, kay Candy. Ora mismo ay inaresto siya ng mga pulis at dinala sa presinto. Doon ay nakitaan siya ng maraming pasa sa katawan. Nakita din na may hiwa siya sa isa sa mga daliri niya sa paa.
Pero wala pang isang araw ang itinagal niya sa kulungan at nakapagpiyansa din agad. October 1980, nagsimula na ang pagdinig sa kaso. Kasama ni Candy ang asawang si Pat at talagang full support ito sa kanyang misis sa kabila ng pagtataksil nito sa kanya. Ayon sa abogado ni Candy, nagawa lang niya ang krimen dahil sa pagtatanggol sa sarili. Pero binara sila ng prosecution. Ayon sa abogado, halos 41 ang mga tinamong sugat ni Betty. Ang self-defense, pag nakatama ng isa, tama na, sabay takbo na. Pinakamadamin ang 2, yun ang self-defense. Sa harap ng korte, inilahad ni Candy ang buong pangyayari nung tanghali ng June 13 sa bahay ni na Betty Gore. Lahat ng tao'y tahimik at talagang kahit kaluskos ay wala kang maririnig. Lahat ay nakatutok lamang sa pakikinig sa bawat sinasabi ni Candy. Ayon dito, tanghali nang magpunta siya sa bahay ni na Betty para kumuha ng bathing suit ni Alicia. Dito ay kinumpronta siya ni Betty tungkol sa pakikiapid sa kanyang asawa habang may hawak itong palakol. Sinabi niya dito na matagal na nila itong tinapos. Nagpapaliwanag siya kay Betty pero masyado na itong mainit hanggang nag-agawa na sila pareho sa hawak nito at sa kanyang takot, nagsisisigaw siya at humingi ng saklolo. Nang makita ni Betty ang takot sa mukha niya, shhh! Ginanon siya nito at dito na siya parang nawala sa kanyang sarili. Naagaw niya ang palakol at hindi na niya alam kung ilang beses niya itong iwinasiwas. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya pagod na pagod. Nakita na lang niya si Betty na nakabulagta na at sugatan. Umiiyak siya habang nagkukwento at paulit-ulit na sinasabing, I hate her, I hate her. Ayon pa dito, pagkatapos noon, naligo siya sa banyo ni na Betty. Nilagyan ng band-aid ang nasugatang daliri sa paa at iniwanan lang mag-isa ang 1-year-old na baby ni Betty. Dumiretso pa siya sa chapel at nagturo pa ng katisismo. Nang makatapos, sinundo ang mga bata sa swimming lesson at ipinanood pa ang mga ito ng sine. Nagawa niya ang lahat ng ito na parang walang anumang nangyari. Pagkatapos lang ng 4 na oras na deliberation, lumabas na ang hatol. Not guilty. Madaming tao ang nagalit sa hatol na ito, lalo na ang mga nakasaksi ng paglilitis. Maging ang mga tao sa labas ng korte ay nagulat at nadismaya. Pinanigan ng korte ang paliwanag ng psychiatrist na nag-hypnotismo kay Candy na nagawa nito ang krimen dahil may na-trigger ito na isang pangyayari nung ito ay bata pa na nagdulot dito ng matinding trauma. Madalas siyang sinusyo ng kanyang ina para sawayin siya o patigilin sa pag-iyak at nang issue siya ni Betty, biglang bumalik sa kanyang alaala nung siya ay bata nang masugatan siya habang naglalaro. Pero sa halip na yakapin at pakalmahin, shh! Ginanon siya na kanyang ina para tumahimik at yun ang parang switch na nag-on para mawala siya sa kanyang sarili at magawa ang krimen. Para itong kinimkim na galit na sumabog ng mga oras na yun. Matapos mapawalang sala, umalis na si Candy at ang kanyang pamilya sa Wiley at nanirahan sa Georgia. Matapos ang ilang taon, nagdebosyon na rin sila ni Pat. Nag-aral siyang muli at ginamit ang kanyang pangalan nung siya'y dalaga pa at naging certified family counselor. Pero nahirapan siyang magkaroon ng kliyente at walang gustong magpakonsulta sa kanya dahil sa kanyang mga nakaraan. Ang kanyang abogado naman sa halip na sumikat dahil naipanalo niya ang mahirap na kaso tulad ng kay Candy ay tumamlay ang karir at matapos lang ang ilang taon, tinuldukan nito ang sariling buhay.